Kabanata 1201. Nakuha ni Lucy ang kanyang kontak at idinagdag ang numero. Pagkatapos ay lumingon siya para tingnan si Naomi at ngumiti. Gusto mo i-share ko sa iyo ang kontak? Napatulala si Naomi. Hindi na salamat. Okay lang naman. Hindi na kailangang magpanggap. Paano ka susulong kung mahiyain ka? Di ba single ka? Narito na ang pagkakataon mo, natatawang sabi ni Lucy. Agad na umiwas ng tingin si Naomi. Ano ang ibig mong sabihin sa pagkakataon? Para akitin siya. Matapos sabihin iyon ni Lucy, bigla siyang may naalala at nagtataka siyang tumingin kay Naomi. Nagkaroon ka na ba ng relasyon dati? Tinawag si Naomi at hindi niya mahanap ang kanyang mga salita. Tinapik ni Lucy ang balikat niya. Okay lang na hindi ka pa nagkarelasyon dati. Hindi kita pagtatawanan, huwag kang mag-alala. Pagkatapos ay binuksan ni Lucy ang kanyang mga kontak. Nasa WhatsApp ka ba? Sabay pisil ni Naomi sa kanyang mga labi habang binigalan niya ang kanyang mga yapek. Pagkaraan ng ilang sandali, sabi niya, wala akong WhatsApp. Napalingon si Lucy sa kanya, gulat at na-curious. Sa mga butchers, umupo si Eugene sa sofa at nagbabasa ng magazine. Nang makita niya ang kanyang anak na parating, ibinaba niya ang magazine, dinadalaw mo ang iyong ina kamakailan. Tumango si Francisco, tumigil sa harap ng hagdan, at niluwagan ang kurbata. Naging maayos na si nanay. Hindi mo kailangan mag-alala sa kanya. May sasabihin sana si Eugene pero hindi ito ginawa at binago ang paksa. Samahan mo akong dumalo sa kasal ng mga Hannigan at Santiago bukas. Okay, umakyat na si Francisco. Habang lumalalim ang gabi, nagliliwanag ang mga ilaw. Ang kasal nila Tanner at Pearl ay ginanap sa isang 5-star hotel na pag-aari ng mga Hannigans. Alam ng lahat sa Baseburg ang tungkol sa kasalan, pero hindi nila alam kung bakit isang taon na itong naantala. May nag-speculate na si Tanner ayaw ituloy ito, ayaw nitong magpakasal sa isang nadungisang babae, pero pinilit siya ng kanyang ama dahil ayaw niyang pakawalan ang mga Santiago. Siyempre, nagkaroon din ng haka-haka na ang mga Santiago ay ayaw ito matuloy. Walang nakakaalam kung ano talaga ang nangyari. Mahigit 12 ng mga luxury cars ang nasa Valley area. Ang mga dumalo ay mga malalapit na kamag-anak, kaibigan, at mga kasosyo sa negosyo ng dalawang pamilya. Marami ang kilala ng mga Santiago sa industriya ng alahas dahil sa La Perla Group, at ang La Perla ay pangalawa lang sa Taylor. Si Antonio at Mrs. Santiago ang bumati sa kanilang mga kamag-anak at panauhin sa banquet hall. Malawak ang ngiti ni Nathaniel at ng kanyang asawa, at tila nakangiti rin si Antonio. Tanging si Mrs. Santiago ang mukhang hindi masaya. Minsan ay pinapaalalahanan siya ni Antonio, at nakangiti siya ng awkward. Dumating si Eugene kasama si Francisco, at lumapit si Nathaniel na nakangiti at sinabing, salamat sa pagbisita. Ito ay tulad ng isang kasiyahan. Ilagay natin ang nakaraan sa likod natin. Dahil nauna si Nathaniel sa paglalakad at maraming bisita sa paligid, kinuha ni Eugene ang baso sa lamesa. Ang nakaraan ay nasa nakaraan. Masaya ang araw na ito para kina Mr. Hannigan at Miss Santiago, kaya magto-toast ako dyan. Uminom silang dalawa, pagkatapos ay hinatid sila ni Nathaniel sa kanilang mga upuan. Dahil ang panig ng nobyo ang nag-imbita sa kanila, nanatili sila sa panig na iyon. Pagkaupo ni Francisco, napatingin siya sa isang babaeng tinitingnan ang phone nito. Siya nga iyon. Katabi ni Naomi si Anthony, pero hindi tulad ng ibang sosyal, mas casual ang pananamit nito. Suot niya ang isang denim jacket at isang turtleneck top at ang kayang buhok ay maayos na nakatali sa isang bun, ipinapakita ang kanyang magandang mukha. Kabanata 1202. Si Naomi ay may klasikong hugis oval na kasing laki ng kamay, may slan at maliit. Hindi siya bagay sa maingay na tao, kaya kitang-kita siya. Matapos dumating ang lahat ng mga bisita, nagsimula na ang seremonya. Nag-opening monologue ang MC, at ang mga ilaw ay nagdilim. Pagkatapos ay nagsimula ang marcha ng kasal, at ang lahat ay tumingin sa bride, na dahan-dahan na pumasok. May belo si Pearl, at mahaba ang laylayan ng damit niya. Dahan-dahan siyang humakbang habang nakahawak sa kanyang braso ng ama. Tumayo si Tanner sa entablado, at hindi malinaw ang kanyang ekspresyon dahil sa malabong ilaw. Iniabot ni Antonio ang kanyang anak kay Tanner. Hinawakan niya ang kamay nito, at tumalikod sila at lumapit sa MC. Binati sila ng MC at tinanong kung nangako ba siyang kukunin siya bilang asawa mula sa araw na ito hanggang sa sila ay paghiwalayin ng kamatayan. Biglang may tinig na dumating mula sa karamihan. Hindi niya gusto. Napatingin ang lahat sa babaeng maikli ang buhok sa gitna ng karamihan.
Nakasuot din siya ng puting damit pangkasal, at nagsimulang mag-usap ang lahat. Bumaba ang mukha ni Nathaniel, at agad niyang pinapunta ang ilang security guards. Ang babae ay naglakad papunta sa stage habang nanonood ang lahat. Nagtaas ng kilay si Tanner, nabaliw ka na ba? Alam kong pinipilit ka lang ng tatay mo na pakasalan siya. Hindi mo man lang siya mahal. Diniin ng babae ang kanyang palad sa kanyang puso, namumula ang mga mata niya. Sabi mo hindi mo siya pakakasalan. Sandy, umuwi ka na, mahinahong sabi ni Tanner. Nagmadaling lumapit ang mga gwardya at inalalayan siya palayo. Ayaw niyang umalis, kaya nagpumiglas siya, hindi ako aalis. Hinatak siya ng gwardya dahilan para mawalan siya ng balance at bumagsak sa sahig. Sa sandaling iyon, sumigaw siya ng malakas, buntis ako. Agad na umatras ang mga gwardya, at ang lahat, pati na ang Hannigans, ay nabigla nang ilabot ang mga Santiago. Heavens! Paano nangyari ito? Itinuturing lang ni Mr. Hannigan na laro ang kasal na ito. Paano niya pakakasalan si Miss Santiago matapos buntisin ang iba? Isang kahihiyan sa pamilya. Nagsimula nang magkwentuhan ang mga bisita, at hindi na nakatiis si Nathaniel. Sumigaw siya sa mga gwardya, ilayo niya siya agad. Hinawakan siya ng mga gwardya, pero nahulog na naman siya sa sahig. Nagmadaling lumapit si Tanner sa kanya, itinulak ang mga gwardya palayo, at tinulungan siyang bumangon. Okay ka lang ba, Sandy? Umiiyak na niyakap siya ni Sandy. Tan, buntis ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Kung ikaw ay magpapakasal sa kanya, ang ating anak ay magiging bastardo. Tumayo si Tanner doon sa lugar. Nagyayelo ang katawan niya ang yakap si Sandy. Hinampis ni Antonio ang mesa at tumayo. Pagkatapos ng lahat ng hassle na ito, may anak ka na ngayon. So, ang anak ko ba ang kabit? Nagreklamo si Mrs. Santiago sa kanya. Sabi ko nga sa iyo ayaw ko silang magpakasal. Hindi ka nakikinig. Alam niyang hindi sincere si Tanner sa pagpapakasal sa kanilang anak. Hindi niya hahayaan na ilagay ang kanyang anak sa kahihiyan kahit walang gustong magpakasal sa kanya. Nakatayo roon si Tanner na nakadiin ang mga labi habang nagbubulong-bulungan ang mga tao. Lumingon siya kay Pearl, nakatayo sa anino na nakasuot ng puti at walang bahid ang damit pangkasal, ang kanyang makeup ay elegante. Walang ekspresyon ang babae at hindi nagsalita. Hindi lang siya isang tao sa karamihan, pero parang manhid siya sa lahat ng iyon. Hinawakan ni Sandy ang tiyan nito. Tan, sumasakit ang tiyan ko. Aalis ka ba na kasama ko? Nabalik sa realidad si Tanner sa tanong na iyon. Kinurot niya ang panga niya at binuhat ito sa kanyang mga braso. Mas mabuting huwag kang umalis kasama niya. Sigaw ni Nathaniel sa kanya. Dapat mong tandaan kung sino ka. Kabanata 1203. Huminga ng malalim si Tanner, huminto, pero umalis kasama si Sandy sa kanyang mga bisig nang hindi na lumingon pa. Tanner Hannigan. Walang kabog-abog na sigaw ni Nathaniel. Isang matalim na sakit ang bumungad sa kanyang puso, at hinawakan niya ang kanyang dibdib. Biglang may dugo na lumabas sa bibig niya. Namumutla ang mukha ni Mrs. Hannigan habang hinawakan ang asawa. Ang asawa ko. Umalis ang groom kasama ang ibang babae at iniwan ang bride na nakatayo sa entablado ng mag-isa sa kanilang kasal. Lahat ay naawa sa kanya. Kinailangan ni Antonio na tumayo at kontrolin ang sitwasyon, ngunit may mga bisita pa rin na umalis ng hindi naghapunan, at isa na rito si Eugene Boucher. Nakarating na siya sa may pintuan at napansin niyang wala si Francisco sa likod niya. Halika na, wala nang dapat makita. Pinapanto mo ako, pero ngayon pinapaalis mo rin ako. Pwede kang maunang umalis kung gusto mo. Tumalikod si Francisco. Ikaw, hindi na sinabi ni Eugene ang gusto niyang sabihin at umalis na lang. Bumaba si Pearl mula sa stage at tinanggal ang belo niya. Patuloy na nagrereklamo si Mrs. Santiago sa desisyon ni Antonio, na siyang naglagay sa kanila at sa mga Hannigan sa isang awkward situation. Naupo lang si Antonio, walang sinasabi. Lumabas si Pearl na hawak ang kanyang laylayan at pumasok sa silid sa likod. Sinundan siya ni Naomi. Miss Santiago, si Pearl na naghuhubad ng hikaw ay tumigil sandali at lumingon upang tingnan si Naomi. Alam niya na siya ang anak ni Anthony Topaz. Kung pumunta ka para pakalmayan ako, huwag. Bumaba ang tingin ni Naomi. May kasunduan kayo, kaya may karapatan kang hilingin sa kanya na manatili. Bakit nanood ka lang habang ang iyong magiging asawa ay umalis kasama ang ibang babae? Napansin ni Naomi na baka ayaw talaga ni Tanner na umalis kasama ang babaeng iyon. Kung may sinabi lang sa si Pearl, baka ibasang ang kinalabasan. Natawa si Pearl habang tinatanggal ang makeup. Ito ay isang kasal na kailangan naming magmakaawa.
Sa simula, hindi naman sa akin yun, bakit ko pa ilalagay ang sarili ko sa nakakahiyang posisyon at magmamakaawa sa kanya na manatili? Isang kasal na kailangan mong magmakaawa. Hindi naintindihan ni Naomi. Tumayo si Pearl at lumapit sa kanya, nakangisi. Walang sino man sa Baseburg ang gustong magpakasal sa isang babae na nawalan ng reputasyon tulad ko. Ang aking ama ay mas masaya na handa si Tanner na pakasalan ako. Ang isang maruming babaeng tulad ko ay hindi maaaring umasa ng isang mabuting tao na hindi papansinin ng aking nakaraan. Tumigil muna si Naomi at tiningnan si Pearl. Hindi mo dapat isipin ang iyong sarili sa ganoong paraan. Pasensya na kasi hindi ko alam ang nangyari sa iyo, kaya hindi ako makapaghusga. Ang gusto ko lang sabihin ay wala kang dapat pakialam sa iniisip ng mga tao. Lahat ay dapat magkaroon ng pagkakataon sa kaligayahan, at kabilang ka doon. Kaligayahan. Ngumisi si Pearl, isa kang prinotektahang babae at hindi dumaan sa anumang hirap, kung hindi sana wala kang sinabing ganyan. Maaari mong asahan ang kaligayahan, ngunit hindi ko magagawa. That's reality, tumabi si Pearl at tinanggal niya ang damit pangkasal. Dapat bayaran ng lahat ang ginawa nila. At ito ang kaparusahan ko. Lumabas ng kwarto si Naomi at hindi niya naintindihan kung ano ang ibig sabihin ni Pearl doon. Bigla niyang nakita si Francisco na nakikipag-usap sa ilang matatandang ginoo sa kanto ng koridor. Siya ay nagulat na nandito rin siya. Paano niyang hindi napansin? Tumayo si Francisco sa mas mataas na lugar na nakasuot ng itim at asul na Amerikana na may turtleneck knitted sweater. Iyon ay simple, pero mukhang maganda. Pagkaalis ng mga lalaki, lumingon si Francisco at nakita niya si Naomi na nakatayo sa hindi kalayuan. Ang kanyang puso ay lumaktaw sa isang bit, pero binati pa rin siya nito, Mr. Boucher, nandito ka rin. Kabanata 1204. Ngumiti naman si Francisco, ngayon mo lang ba napansin? Biglang nabalisa si Naomi dahil hindi pa siya nakipag-usap sa lalaki ng ganito, kaya wala siyang idea kung ano ang pag-uusapan. Gusto niya na siya na lang si Lucy dahil napakatapang niya. Huminga ng malalim si Naomi at sinubukang baguhin ang paksa. Hindi ka ba umalis? Hindi, balak ko lang. Tiningnan ni Francisco ang kanyang relo. Bababa na ako. Binuka ni Naomi ang bibig pero hindi nagsalita, saka tumungo. Okay, hindi ka rin bababa. Oo nga, gustong hilahin ni Naomi ang dila niya palabas. Hindi na nga siya makapagsalita ng normal. Nadaanan niya si Francisco at napunta sa harapan. Napatingin si Francisco sa likod nito. Ito ang unang pagkakataon na nakakilala siya ng isang mahiyaing babaeng. Hindi tama iyon. Medyo matapang siya nang makatagpo siya ng road bully na iyon. Pagsakay nila sa elevator, maraming tao sa loob na gusto ring bumaba. Magkahiwalay na nakatayo sina Naomi at Francisco, at nang bumaba ang elevator, ang mga taong labas-pasok ay dahan-daang naitutulak si Naomi. Ang lalaking katabi niya ay patuloy na sumasandal sa kanya, at naamoy niya ang amoy ng alak sa kanya. Tinignan niya ito at nakita niyang hindi maganda ang kasuotan nito. Gumalaw ang mga paa ni Naomi, pero ang kamay ng lalaki ay kumiis sa hita niya. Nasabi ni Francisco na hindi komportable si Naomi, kaya tiningnan niya ang lalaking nakatayo sa tabi niya at agad na masasabi kung ano ang mali. Bigla niyang inilabas ang braso niya, hinayla si Naomi, at nagpalit ng side sa kanya, kaya tumayo ito sa harap ng ang mga pinjutan. Pagkatapos ay hinarang siya ni Francisco mula sa iba pang mga tao. Muli niyang tiningnan ang lalaki na umiwas ng tingin na nahihiya. Ibinaba ni Naomi ang ulo habang nakatayo sila doon, kumakabog ang puso niya at ang init ng kamay nito ay nananatili sa pulso niya. Paglabas nila, dahan-dahan siyang humabol. Salamat sa ginawa mo. Tumingin si Francisco sa kanya. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Agad na umiwas ng tingin si Naomi at ngumiti. Aalis na ako kung ganoon, bye. Kumaway siya sa kanya, tumalikod, at umalis na. Pakiramdam niya ay nakatakas siya. Kinabukasan, sa Seoul. Mukhang pagod na pagod si Naomi pagdating sa opisina dahil hindi siya nakatulog ng maayos. Patuloy niyang nadarama na may nawala siya kagabi. Nang maalala niya ang sinabi ni Lucy na hindi siya makakakuha ng chance kung hindi siya ang unang gumalaw, hindi siya kailanman mabibigyan ng pagkakataon. Mukha siguro siyang walang kwenta sa harap ni Francisco. Tumangala si Naomi. Anong meron? Ngumiti siya at pumasok, saka samandal sa mesa. Hulaan mo kung pumayag ang taong nagligtas sa atin nang niyaya ko siyang lumabas. Medyo nagyelo ang mukha ni Naomi. Niyaya mo siyang lumabas? Oo nga. Tumango lang si Lucy. Magkakilala na kami ngayon. Walang point na itago siya sa contacts ko at walang gawing anumang bagay tungkol dito.
Panipi. Pagkatapos noon ay nagtaas siya ng kilay. Hulaan mo, bumaba ang tingin ni Naomi. Siya, malamang ay nag-oo, oo. Inilabas ni Lucy ang phone niya. Sabi ko isasama kita. Nagulat si Naomi. Ano, ako, ngayon ko lang ito nagamit. Sino ba naman ang walang WhatsApp sa panahong ito? Hayaan mo akong tulungan ka. Kinuha ni Lucy ang kanyang telepono at tinulungan siya sa paggamit nito. Huminga ng malalim si Naomi habang tumitibok ang puso niya. Lucy, sa tingin ko dapat kusang mangyari ito. Sa tingin ko ito ay hindi magandang idea. Kahit hindi kayo pumasok sa isang relasyon, okay lang na magkaibigan lang kayo. Ginamit ni Lucy ang kanyang numero ng telepono upang mag-sign up at pati na rin mag-set up ng isang larawan ng profile at username para sa kanya. Kinuhanan kita ng isang magandang larawan, at ang username ay isang girly, Kabanata 1205. Inilapit ni Naomi ang palad sa noo. Nadama niya na siya ay na-set up. Hashtag Mr. Tanner tumakas kasama ang ibang babae. Hashtag. Nagsimulang mag-trending sa Twitter ang kasalan ng Hannigan at Santiago, at marami ang bumabatikos kay Tanner. Karamihan sa mga naninira sa kanya ay mga babae dahil sila ang nanawagan kay Tanner dahil sa pagtakas nito kasama si Sandy, na gumawa ng eksena sa kasal. Karamihan sa mga lalaki ay nasa panig ni Tanner, mas mabuti raw na tumakas siya kaysa magpakasal sa babaeng may dungeons na. Nang makita ni Antonio ang balita, galit na galit niyang itinapon ang dyaryo sa mesa. Si Tanner Hannigan ay wagas na masama. Malamig siyang tiningnan ni Mrs. Santiago. Masaya ka na ba ngayon? Tahimik na inamin ni Antonio na pinaglaruan sila ng mga Hannigan. May naalala siya at biglang tumingin sa asawa. Alam mo ba ang tungkol dito? Tahimik ang ekspresyon ni Mrs. Santiago. Nalaman niya ito isang taon na ang nakararaan. Natuwa sila nang pumayag ang mga Hannigan na tanggapin ang kanilang may bahid na anak kaya pumayag sila. Hanggang walang pakialam si Tanner, marahil pwedeng dahan-dahan silang mahulog sa isa't isa. Noong una, masaya siya sa pagiging manugang ni Tanner dahil mukhang mapagmalasakit talaga ito kapag kasama niya si Pearl at inalagaan niya ito ng husto. Naisip pa niya na mabuting tao siya para kay Pearl na makakasama habang buhay. Gayunpaman, umuulan ng araw na iyon nang ihatid niya si Pearl sa apartment nila. Pagkapasok ni Pearl nang magmamaneho na paalis si Mrs. Santiago ay may isa pang kotse ang dahan-daang pumarada sa harap ng kanyang sasakyan. Nakilala niya na kotse iyon ni Tanner at nakita niya itong naglalakad pababa na may hawak na payong. Bubuksan sana niya ang bintana at babatiin ang manugang nang naglakad ito papunta sa passenger's side, at niyakap siya ng babaeng lumabas. Ipinatong ni Tanner ang braso sa balikat ng dalaga para hindi ito mabasa at hinalikan ito matapos makapasok sa gusali. Napaluha siya sa eksena. Galit siya sa mga lalaking mapaglaro. Tahimik siyang sumunod sa kanila, at nang hindi sila lumabas sa sahig ni Pearl, nalaman niya na ang babae ay tenant din ng building. Matapos ang ilang araw na pagmamasid, natagpuan niya ang lahat ng katibayan at tiyak na si Tanner ay may relasyon sa babaeng iyon na tinatawag na Sandy. Nahimasmasan si Mrs. Santiago at sinabing, tapos na ang kasalang ito. Kahit na hindi makapag-asawa ang anak ko kailaman, kahit namatay lahat ng lalaki sa mundo maliban kay Tanner, hindi ko na siya papayagang dumaan ulit sa ganito. Natigilan si Antonio. Sa ospital, hinimas-himas ni Sandy ang kanyang tiyan at masayang pinag-usapan ang kanilang kinabukasan. Napansin niyang hindi nakikinig si Tanner nang lumingon siya, kaya naglaho ang ngiti niya. Tan, yes, lumingon siya para tingnan ito. Ano ba yon? Hindi ka ba nasasabik sa anak natin? Maingat si Sandy sa kanyang tanong. Hindi na nag-reply si Tanner. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Inilagay ba kita sa mahirap na sitwasyon? Pinagsisisihan mo ba ito? Hinimas niya ang tulay ng ilong niya. Hindi naman. Kung ganoon, bakit hindi ka nag-reply? Hinayla ni Sandy ang kamay niya. Tan, nagsisisi ka ba sa pagtakas? Pero hindi mo naman siya mahal. Napilitan ka lang magpakasal. Sandy, maraming nangyayari sa isip ko ngayon. Pakibigayan mo ako ng space. Iniwan ko ang tatay ko dahil nang sa iyo. Ano pa ba ang gusto mo? Dahil sa kawalan ng pasensya ni Tanner ay hinayaan na lang ni Sandy, at nagsimula na siyang humikbi. Tumingin sa kanya si Tanner. Madali siyang umiyak. Dati ay masama ang pakiramdam niya kapag umiiyak ito, ngunit ang tanging nararamdaman niya ay inis matapos makita ito ng maraming beses. Kabanata 1206. Naisip ni Tanner si Pearl. Kahit nakita na niya ang lahat ng ginagawa niya kay Sandy sa opisina, ni minsan ay hindi man lang pam-atak ni isang luha nito.
Naisip niya na baka may inferiority complex ang babae dahil itinuturing niya ang sarili niya na marumi, at ito ay isang regalo sa kanya na pakakasalan siya ng lalaki, pero hindi iyon ang nangyari. May inferiority complex ba siya? Hindi naman siguro, kasi wala pa itong hiniling sa kanya kahit na ano. Mas angkop na sabihing cold-blooded siya kumpara sa pagkakaroon ng inferiority complex. Aloof, apathetic, walang pakialam, laging ganyan ang ekspresyon sa mukha niya kahit matapos malaman ang iskandalosong relasyon kay Sandy. Parang walang makakasira sa kanya. Sa sandaling iyon, tinawagan ni Mrs. Hannigan si Tanner at may sinabi sa kanya. Tumayo siya at sinabi, pupunta na ako. Kinuha niya ang jacket niya at pumunta sa pinto. Hindi siya nakatulog ng isang buong gabi, at siya ay pagod na pagod ngayon. Tan, aalis ka na ba? Kanino ka makikipagkita? Kay Pearl. Sumagwa ang mukha ni Tanner nang sabihin iyon ni Sandy. Tumalikod siya para tingnan siya. Akala ko mas matalino ka pa sa inaakala ko. Pagkatapos nun, umalis na siya nang hindi naibelang ang ulo. Natigilan si Sandy. Umupo siya sa kama at kinagat ng mahigpit ang kanyang babang labi habang pinagmamasdan ang pag-alis ni Tanner. Nawala ng malay si Nathaniel dahil sa pagtaas ng blood pressure at cerebral hemorrhage. Umiiyak si Mrs. Hannigan sa ward. Ang kanyang anak na babae ay nasa bilangguan, at ang kanyang stepson ay hindi siya gusto. Si Nathaniel na lang ang natitira sa kanya sa mga Hannigan. Nang makita niya si Tanner, sinisigaw niya ito, saan ka ba napunta? Siya ang iyong ama, wala ka man lang bang pakialam sa buhay niya? Walang sinabi si Tanner. Dumating ang doktor at pinayuhan silang magsagawa ng operasyon. Kung hindi, malalagay sa malubhang panganib si Nathaniel. Nang marinig ni Mrs. Hannigan ang sinabi ng doktor, umiyak siya ng malakas na halos mawalan ng siya ng malay. Wala bang ibang paraan maliban sa craniotomy? Wala nang ibang mas magandang opsyon. Kapag ang intracranial hemorrhage ay umaabot sa 30 ml, kailangan nating isagawa ang operasyon sa pasyente. Ito ay dahil pagkatapos na ang brain hemorrhage ay umabot sa isang tiyak na dami, sisiksikan nito ang kalapit na brain tissue na magpapulala sa kalagayan sa isang talamak at mapanganib na kalagayan na may napakataas na dami ng namamatay. Humakbang si Mrs. Hannigan at hinawakan ang doktor. Hindi natin maisasagawa ang craniotomy sa kanya. Masyado kasi itong delikado. Masyado na siyang matanda. Can you guys guarantee na magiging safe siya? Mrs. Hannigan, bawat operasyon ay may sariling panganib. Base sa kanyang kasalukuyang kalagayan, hindi na siya tatagal ng ilang araw. Kung gagawin natin ang operasyon sa kanya, mas malaki ang tsansa niyang mabuhay. Pero, gawin natin ang operasyon, pagputulin Tanner kay Mrs. Hannigan. Tumaas ang emosyon ni Mrs. Hannigan at sumigaw siya, nasisiraan ka na ba, Tanner? Ang craniotomy ay mas delikado kaysa sa normal operasyon. Ito ay sa ulo. Kung may aksidente, kung gusto mo siyang panoorin na mamatay, sige. Hindi kita pipigilan. Putol ni Tanner, at natahimik si Mrs. Hannigan. Tinulak ng doktor ang kanyang salamin at nagtanong, so, nakapagpas siya na ba kayo? Oo, sagot ni Tanner. Dinalhan sila ng doktor ng isang consent form para sa operasyon. Pinirmahan niya ito at kinumpirma ang petsa ng operasyon. Ang kanyang telepono ay tumutunog sa buong proseso, ngunit hindi niya ito sinasagot. Umupo lang siya sa bench sa corridor at inilabas ang phone niya pagkatapos niyang matapos ang lahat. Ang 18 missed calls ay pawang galing kay Sandy. Hindi niya alam kung bakit, ngunit wala siyang balak na tawagan siya. Sa huli, pinatay niya ang telepono. Kinabukasan, nang itulak si Nathaniel palabas ng operating room, natanggap ni Tanner isang tawag mula sa nursery na nagsasabi na sinubukan ni Sandy na magpakamatay sa pamamagitan ng paglaslas ng kanyang pulso noong nakaraang araw. Dali-dali siyang pumunta sa nursery. Paggising ni Sandy, ang unang nakita niya ay si Tanner. Pinag-cross niya ang kanyang mga daliri at inilagay ang mga ito sa kanyang noo. Mukhang pagod at depressed siya. Mahina siyang ngumiti at sinabing, Tan, alam kong mahal mo pa rin ako. Nang marinig ang boses nito, alam ni Tanner na nagising na siya. Tinignan niya ito ng may matinding ekspresyon at sabi, Sandy, alam mo ba kung ano ang pinakaayaw ko sa lahat? Ayaw kong pinagbabantaan ako. Kabanata 1207. Natigilan ang ngiti ni Sandy at unti-unting nawala. Tan, hindi ko naman sinasadya. Hindi niya pinansin ang sakit mula sa sugat sa kanyang pulso at tumayo mula sa kama para magpaliwanag kay Tanner, hindi kita makontak kahapon, at takot na takot ako, Tan. Sabi ng doktor ako ay magiging moody at emotionally unstable dahil sa pagbubuntis ko. Takot na takot lang ako.
Huminga ng malalim si Tanner at nagtanong, alam mo bang naoperahan ang tatay ko dahil sa brain hemorrhage? Namutla ang mukha ni Sandy. Buong araw ako kahapon sa ospital kasama ang tatay ko. Bukod pa rito, hindi ba't nanatili na ako sa tabi mo ng isang gabi? Ano pa ba ang gusto mo? Gusto mo bang manatili ako sa tabi mo kapag namatay ang tatay ko? Pasensya na, Tan, kasalanan ko lang lahat, kinakabahan na sabi ni Sandy. Hindi ko alam yun. Tinatakpan niya ang mukha ng kamay at sinabi sa mabigat na tinig, pagod na ako, Sandy. Nang sabihin ng isang lalaki na siya ay pagod, maaaring ibig sabihin nito ay dalawang senaryo. Ang isa ay pagod na katawan, habang ang isa naman ay pagod na isip. Halatang may pahiwatig siya sa kanya. Nagpanggap si Sandy na hindi siya marunong magbasa sa pagitan ng ang mga linya. Nagsimulang tumulo ang luha sa kanyang pisngi nang sabihin niyang, hindi ko talaga alam. Patawarin mo sana ako, Tan. Dapat sinabi mo na sa akin. Kung wala kang sasabihin sa akin, I'll just keep imagining things. Niyakap ni Sandy si Tanner at nagpatuloy. Natatakot akong iwan mo ako. Ikaw at ang bata lang ang meron ako. Pangako ko sa iyo hindi ako gagawa ng mga bagay na ikagagalit mo. Niyakap siya ni Tanner. Nang makita niya ang dugo na tila lumalabas sa sugat niya, sabi niya, dapat ka muna kumikilos dahil hindi pa gumagaling ang sugat mo. Hindi ka nagalit sa akin, nanginginig ang mga balikat niya. Hindi na sumagot si Tanner. Matapos siyang isiksik sa kama, hiniling niya sa nurse na alagaan ang sugat nito. Humiga si Sandy sa kama at nanatiling nakatutok ang mga mata sa kanya. Tan, hindi ka nagalit, di ba? Tanong ulit niya, pilit na nag-aantay ng sagot. Pinagmasdan siya ni Tanner habang tinutulungan siya ng nurse na magpalat ng gasa at tumungo nang wala sa sarili. Bumalik sina Maisie at Nolan sa Baseburg matapos ang ilang araw sa Coralia. Bumaba sila mula sa eroplano at tumungo sa isang restaurant para punuin ang kanilang tiyan. Habang binabaligtad niya ang mga magasin, nakita niya ang maraming balita tungkol sa kasal ng Santiago at Hannigan. Talaga bang kinansela nila ang kasal nila? Naglagay si Nolan ng isang mangkok ng sopa sa kanyang harapan at sumagot, siguro nga. Diniin ni Maisie ang kanyang mga labi ng manipis at isinantabi ang magazine. Dinampot niya ang kutsara at nagsimulang kumain ng sopas. Maya-maya pa, naghiwalay ang kanyang mga labi at nagtanong, kung ako ang nakaranas ng mga bagay na yan, mandidiri ka ba sa akin? Itinaas ni Nolan ang ulo para tingnan siya. Wala naman ganoon aming kong. Ipinatong ni Maisie ang kamay sa noo at pinisil. Ipagpalagay mo na lang na nangyari sa akin. Napatawa siya. Ganoon ba kaimportante ang sagot? Gusto kong mag-isip ka mula sa pananaw ng isang lalaki. Tinitigan siya ni Maisie. Huwag mo akong lokohin. Gusto ko ng isang tapat na sagot mula sa kaibuturan ng iyong puso. Inilagay ni Nolan ang kutsara sa gilid at humigop ng tubig. Para sa karamihan ng mga lalaki, hindi ito katanggap-tanggap. Tumango lang si Maisie. Ibinaba niya ang baso at mahinahong nagpatuloy. Walang ganap na sagot sa anumang bagay. Sino ang makakagarantiya na hindi sila mahuhulog sa babae? Kung hindi mahal ng lalaki ang babae, hindi niya ito pagtutuunan ng kahit isang pansin, kahit gaano pa siya kalinis. Kung mahal ng lalaki ang babae, mamahalin pa rin niya ito gaano man siya. Kasama, hindi mahalaga kung ang tao minsan ay hindi kumpleto. Ang mahalaga ay ang puso ay dapat na kumpleto sa hinaharap. Panipi. Natatawang sabi ni Maisie, well, hindi ko kayang makipagtalo tungkol dyan. Kung nakipagtalik ako kay Willow that time, mamahalin mo pa rin ba ako, Z? Pinagsalikop ni Nolan ang kanyang mga daliri at pinatong ang kanyang baba dito. May ngiti sa mga mata nito habang nakatingin kay Maisie. Napatulala siya at sumagot sa mahinang tinig, iba ang ganito. Lalong lumalim ang ngiti sa kanyang mukha, paanong naiiba, pareho kayong babae, di ba? Napatingin si Maisie sa kanya at balisang sinabi, hindi ka ba makakaramdam ng pagkasuklom kung natulog ako sa iyong kaaway dati? Kabanata 1208. Nang matapos magsalita ni Maisie, nakita niyang hindi makapaniwala ang lahat ng nakatingin sa kanila. May pagnanasa siyang maghanap ng butas at ilibing sandali ang sarili dito. Umimik si Nolan at makahulugang tiningnan siya. So ibig bang sabihin nito ay wala kang pakialam kung ibang babae ito at hindi si Willow? Ginamit ni Maisie ang kanyang kutsara upang haluin ang sopas at sinabi ng naiinis, okay lang kung gusto mong subukan ito ngayon. Okay, malinaw na sagot ni Nolan. Subukan ko na lang pag natapos ko na ang pagkain. Naramdaman ni Maisie na pinipilit siyang galitin ni Nolan, kaya hindi na siya nagsalita pa pagkatapos noon.
Pagbalik nila sa villa ng Blue Bay, bumaba si Maisie sa kotse at isinara ang pinto nang huminto ang kotse sa looban. Pagkababa ni Nolan sa kabilang side ng kotse at nagpagpag ng jacket niya, nag-cross arms siya sa harap ng dibdib niya at sinabing, "Akala ko ba titikim ka ng bago, kaya bakit ka bumababa ng kotse, Mr. Goldman?" Ngumiti ito sa kanya at sumagot, "Na, sa tingin ko mas mabuting manatili ako sa bahay at samahan ang aking asawa." Tumalikod si Maisie at pumasok sa villa. Habang nagpapalit siya ng sapatos sa pintuan, niyakap siya ni Nolan mula sa likod at bamulong sa tenga niya. Ang mainit na paghinga nito ay tumatak sa balat niya. "Galit ka ba sa akin ngayon, Z?" Nakaramdam si Maisie ng kilabot sa kanyang balat. Bahagyan niyang itinulak palayo si Nolan at sinabing, "Syempre hindi. Paano na nga ba may posibilidad ba na magalit ako sa iyo, Mr. Goldman?" "Sigurado ako galit ka," sabi nito habang hinahalikan ang tenga niya. Hinawakan ni Maisie ang palso nito at itinulak siya patalikod, diniin siya sa pader. Napatawa si Nolan at madaling nakalaya sa kanya. Hinawakan niya ito sa kanyang mga bisig at sinabi, "Sasampalin mo ba ang asawa mo, Z? Mag-away na tayo." Niyakap siya ni Maisie. Binuhat siya ni Nolan mula sa sahig at sinabing, "Bumalik tayo sa kwarto at mag-away." Sa sandolang nakabalik si Tanner sa apartment, nakita niyang si Pearl na nag-iimpake ng mga gamit nito. Sinulyapan niya si Tanner at dahan-daang nagpatuloy sa pagtupi ng kanyang damit. "Hindi ko kailangan ng ibang bagay, kaya iniiwan ko na sa iyo." Dadalhin lang niya ang mga bagay na binili niya. Ayaw niya ng mga bagay na hindi nararapat sa kanya, kahit na mga regalo ito mula kay Tanner. Nakasandal sa pinto, sabi ni Tanner matapos ang mahabang panahon. "I'm sorry." Isinara ni Pearl ang malita at tumayo. "Sa tingin ko hindi ka sa akin dapat humungi ng paumanhin." Hinailan niya ang malita at lumapit kay Tanner. "Pwede ka bang umusog?" Gayunman, hindi umalis si Tanner. Tumingin ito sa kanya at sinabing, "Bibigyan kita ng paliwanag. Kinaaawaan mo ba ako?" Walang emosyon sa mga mata ni Pearl. Mahinahon sila na tila mga lawa na walang alon. Natahimik si Tanner. Pagkatapos ay idinagdag ni Pearl, "Kung ano ang tapos na ay tapos na. She's having your baby, kaya ang dapat mong maging responsibilidad ay siya at hindi ako." Inabot niya ang hawakan ng pinto, binuksan ang pinto, at lumabas ng silid. Pagdating lang niya sa sala, lumabas si Tanner at hinawakan ang palso nito. "Mag-usap tayo." Hindi na sumagot si Pearl. Inikat siya ni Tanner at sinabing, "Aabutin lamang ito ng 10 minuto." Tila nakatingin sa kanya si Pearl pero tila nakatingin din sa ibang lugar. "Shoot," sabi niya. Huminga ng malalim si Tanner at sinabing, "Pasensya na sa kasal. Hindi kita dapat inilagay at pareho ang ating mga pamilya sa mahirap na posisyon." Hinawakan niya ang balikat nito at hinigpitan ang pagkakahawak. "Kasalanan ko kasi hinayaan ko si Sandy na mabuntis. She's emotionally unstable, kaya hindi ko siya maiwan sa kasal." Ang mga mata ni Pearl ay nakatitig sa kanya. Tila hindi na nakatuon ang kanyang tingin, at ang lalaking nasa harap niya ay lumabo. Tila nakikinig siya, ngunit hindi matiyak ni Tanner. Kahit ano pa man ang sinasabi ni Tanner, walang siyang pakialam. Nang matapos magsalita si Tanner, itinaas niya ang kanyang ulo at nagtanong, "Tapos ka na ba? In any case, I'll compensate you." Saglit siyang natigilan. "Honestly, hindi mo na kailangang umalis. Maituturing mong regalo ko ang bahay na ito." Itinulak ni Pearl ang kamay niya palayo. "Pero ayoko ito." Sumigaw si Tanner nang marinig niya iyon, "Per, ano pa ba ang gusto mong gawin ko?" Diniin ni Pearl ang kanyang mga labi at ngumiti. Tumingin siya sa kanya at sinabing, "Wala kang kailangang gawin. Ang kasal natin ay tapos na. Hindi mo na kailangang magpanggap tulad ng dati. Simula ngayon, maaari ka nang bumalik sa sarili mo." Kabanata 1209. Natigilan si Tanner. "Alam na alam ko kung gaano mo ako kinamumuhian at pinadidirihan. Mabait ka sa akin kasi kailangan mo. Parang trabaho para sa'yo para mapasaya ang pareho nating pamilya. Hindi ito dahil kailangan kong magpapasalamat sa bawat lalaking gustong magpakasal sa akin. Alam ko kung gaano kalala ang reputasyon ko. Kahit walang may gustong pakasalan ako, hindi ako walang hiya para damaykit sa iyo, kaya makakahinga ka ng maluwag. Tutal, minsan na rin akong minahal ng lahat ng Santiago noon. Kahit na ang bagyo ay sumire sa isang maselang rosas, hindi mo may kakaila na dati itong magandang bulaklak. Aanihin mo kung ano ang iyong itinanam. Sariling pagkakamali ko na naipasok ko ang sarili ko sa sitwasyon ko ngayon, at hindi ko plano na kalimutan na ito." Nang matapos siyang magsalita, itinulak niya si Tanner palayo.
Hinayla ang kanyang malita, lumabas siya ng hindi man lang lumilingon. Tanner stood frozen stiff on the spot habang hinigpitan ang kanyang mga kamao. Pagsakay ni Pearl sa kotse, binaling niya ang ulo at tumingin sa labas sa bintana. Hindi dahil wala siyang kakayahang malungkot o madismaya. Kaya lang natuto siyang gawing manhid ang kanyang emosyon matapos magdusa sa isang bagay na mas masakit pa sa isang ito. Pakiramdam din niya ay hindi siya karapat-dapat na lumuha kahit isang luha. Makalipas ang ilang araw, ang mga Santiago ay nagpahayag ng pagkansela ng kasal sa pagitan nila Pearl at Tanner. Nagbigay lang ng ilang malabong sagot si Antonio nang tanungin ng mga reporters at umalis sa press conference. Nang makita ni Sandy ang balita sa telebisyon, isang ngiti ang tumalon sa sulok ng kanyang mga labi. Ito ang gusto niyang makita, ang annulment ng kasal ni Tanner kay Pearl. Masama na ang reputasyon niya. Ano ang nagtulak sa kanya para isipin na mananalay siya sa akin sa laban na ito, dapat lang sa kanya. Hindi bale kung hindi maganda ang background ko. Kapag naipanganak ko na ang sanggol, tatanggapin ako ng mga hanigan sooner or later. Nung weekend, sa Topaz, tumayo si Naomi sa harap ng salamin para sunod-sunod na magsukat ng damit habang si Lucy ay hinihikayat siya sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga mensahe sa telepono. Pinili niya ang isang makapal na orange sweater at isang palda na plaid sa huli. Nagsuot siya ng knit cap at bumabadala ang bag niya. May kausap si Anthony sa telepono sa harap ng bintana na may hawak na kape. Nang iikot niya ang kanyang ulo, nakita niyang palabas na ang kanyang anak. Ibinaba niya ang phone niya at nagtanong, "Nelly, akala ko ba off ka ngayon?" "Yeah." Isinuot ni Naomi ang sapatos sa pintuan. "Inimbitahan ako ng kasamahan ko." Saglit na natigilan si Anthony nang marinig ang sinabi nito. Maya-maya pa, ngiti ng ginhawa ang lumitaw sa kanyang mukha habang sinasabi niya, "I say. Then, have fun." Ngumiti si Naomi at tumango. Malamig ang hangin at kulay abo ang langit. May isang patong ng madilim na ulap na nakaambang sa ibabaw ng lungsod, at tila anumang sandali ay uulan. Si Lucy ay nakaharap sa harap ng pasukan ng Financial Street. Nagmamadali ang mga tao sa paglalakad sa paligid niya. Tiningnan niya ang phone niya at naghintay ng ilang minuto bago nakita ang isang figure na nagmamadali patungo sa kanya. "Over here." Kumaway si Lucy. Tumigil si Naomi sa harap niya, matindi ang kabog ng dibdib. Huminga siya ng malalim at sinabing, "Pasensya na, late ako." Natatawang sabi ni Lucy, "Okay lang, naiintindihan ko naman." Pinag-aralan niya ito pataas at pababa at nagpatuloy. "Nag-makeup ka pa nga at palda." Natigilan si Naomi at umiwas ng tingin. "Hindi, ganito ako manyamit araw-araw, di ba?" Nagtaas ng kilay si Lucy at sinabing, "Hindi, mukhang maganda ka ngayon." Bihira magsuot ng palda si Naomi sa trabaho, at hindi siya nagsusuot ng palda kapag taglamig. Kahit na siya ay banayad sa normal na araw, siya ay naging mas banayad pa kaysa dati kapag nakasuot ng palda. Inikat ni Lucy ang kanyang ulo. Hindi pa dumarating si Mr. Boucher. Sisiputin naman niya tayo, di ba? Kabanata 1210. Ibinaba ni Lucy ang ulo para tingnan ang phone niya. Nag-message na ito sa kanya bago pumunta dito. Sandali pa silang naghintay ni Naomi at sinabing, "Bakit hindi muna tayo mamasyal? Pupuntahan na lang natin siya pagdating niya." Nag-isip sandali si Lucy at sinabing, "Okay." Pagkatapos ay nagpadala siya ng mensahe kay Francisco. Pareho silang nagpunta sa shopping mall bago tumungo sa isang restaurant. Si Lucy ay nagugutom, at siya nagsimulang magreklamo matapos umupo. "Pinaasa niya lang tayo. Dapat sinabi niya sa atin kung ayaw niyang pumunta. Hindi dapat siya pumayag tapos hindi magpapakita." Habang binabaligtad niya ang menu, galit na galit siyang nagpatuloy. "Lahat ng gwapong lalaki ay sinungaling." Natatawa si Naomi. "Okay lang. Sa tingin ko, maaari naman tayong magsaya kahit na tayong dalawa lang." "Tama ka dyan. Napakaraming good-looking guys sa mundo. Kung ang isang ito ay hindi maaasahan, maaari tayong palaging maghanap ng iba," sabi ni Lucy. Sa tingin ni Naomi ay hindi na siya galit, at nagbigay siya ng ngiting tupa. Ibinaba ni Lucy ang kanyang ulo at may pinindot sa kanyang telepono. "Nailagay ko na siya sa blacklist ko." "Ha?" Nalungkot si Naomi. Ibinaba ni Lucy ang kanyang telepono at seryosong sinabi, "Hindi tayo dapat makipag-date sa isang lalaking hindi man lang kayang tuparin ang kanyang mga salita. Siguro may hawak siya ngayon, at sa tingin niya masaya tayong lokohin. Say, kasalanan ko lang ito. Ako ay isang babaeng mahilig sa mga gwapong lalaki. Tuwing may nakikita akong gwapo, nabablangko ang utak ko. Kaya normal lang sa akin na maloko."
Bahagyang napasimangot si Naomi. Sa tingin ko, hindi naman sinasadya ni Mr. Boucher. Baka may inasikaso lang. Lagpas 30 minuto na, wala pa rin siyang reply sa mga message ko, at sinasabi mo na hindi niya sinasadya. Si Lucy ay humigop ng kape at idinagdag, kalimutan mo na ito. Nailagay ko na siya sa blacklist ko. Ibinaba ni Naomi ang ulo para tingnan ang pagkain sa plato niya. Walang nakakaalam kung ano ang nasa isip niya. Biglang nagliwanag ang screen ng phone niya. Ito ay isang hindi kilalang numero. Sinagot ni Naomi ang tawag at inilapit ang kanyang telepono sa kanyang tainga. Ang tinig na narinig mula sa kabilang panig ng linya ay pamilyar. Na-block ng kaibigan mo ang number ko. Hindi ko siya makontak, so paano ko malalaman kung nasaan kayo? Natigilan si Naomi ng ilang segundo, at ibinaba niya ang kanyang ulo upang tingnan ang kanyang telepono. Pagkatapos ay inilagay niya ang phone niya pabalik sa tenga niya at sinabing, nasa Little Spring kami ngayon. Okay, hindi na makabalik sa katinoan si Naomi kahit na ibinaba na niya ang tawag. Kumaway si Lucy sa kanyang harapan at nagtanong, sino yon? May nakikilala ka na bang ibang kaibigan? Hindi, nagtataka siyang tiningnan ni Naomi. Si Mr. Boucher yon. Nagyelo ang kamay ni Lucy, at siya ay tinaas ang kanyang ulo. May number kayo ng isa't isa. At gusto ko pa rin silang ipares. So, nakikipag-ugnayan na sila sa isa't isa. Hindi alam ni Naomi ang dapat niyang sabihin. Hindi ko alam kung paano niya nakuha ang aking number. Ay nako, sigaw ni Lucy, magagalit ba siya sa akin dahil sa pagharang ko sa number niya? Naging mainipin ba ako at wala naman talaga siyang balak na hindi kami siputin? Hindi nagtagal, lumitaw si Francisco sa bulwagan. Casual business outfit ang suot niya. Nagsuot siya ng dark brown double-breasted trench coat na may sinturon sa kanyang baywang at isang itim na turtleneck sweater. Tinakpan ni Lucy ang mukha niya ng meno. Sa takot na magalit sa kanya si Francisco, nagmamadali siyang nagpaliwanag, Mr. Boucher, hindi ko sinasadyang na-block ang number mo. Akala ko hindi mo kami pupuntahan, kaya, kung hindi siya, nagpadalos-dalos, hindi gaanong magiging awkward ang sitwasyon. I'm sorry. Nagmamaneho ako at hindi ko napansin ang phone ko. Humugat siya ng upuan at umupo. Bilang paumanhin, hayaan yung ako ang magbayad ng pagkain na ito. Pero, nakakahiya naman ito, sabi ni Lucy. Siya ang nagyaya kay Francisco na lumabas, so paano niyang hahayaan na siya ang magbayad ng pagkain? Natawa si Francisco at sinabing, okay lang. Ituring mo itong aking kabayaran sa pagiging late. Ibinaba ni Naomi ang ulo niya para humigop ng tubig. Sa sandaling iyon, tumingin si Lucy sa kanila at sinabing, pareho kayong may suot na magkatugmang kulay ngayon.